bagong tipan lalo na ay sa mga salitang spiritual lang nandyan eh. Hindi naman always na yan ay physical eh. There are other things that can be seen or can be understood in the physical sense. Pero mas marami ang spiritual. Find the truth. Itong sign of the cross na unang tinatak sa atin nung tayo'y bininyagan ay tanda na tayo ay pagmamay-ari na ni Kristo. Alipin kumbaga, tulad ng sinasabi ni Apostol San Juan. Sinabi ng anghel sa kanila, "Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga alipin ng ating Diyos." Ang sabi sa Catechism ng Simbahang Katolika, sa binyag, tinatatakan ang isang Katoliko ng isang di mabuburang espiritual na marka ng kanyang pagiging pagmamay-ari ni Kristo. 24 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yon. Yung mga naging dapat sa Diyos, hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Noong unang panahon, kapag kami gusto kang ariing isang bagay, kailangan mo itong tatakan. Tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa, sa mga baka na pagmamay-ari niya, tinatatakan niya as a sign of ownership. Ganoon din sa mga alipin noong mga panahon na yon. The sign of the cross too is a kind of branding which indicates ownership. Sa tuwing nagsa-sign of the cross tayo, nire-recognize natin na tayo ay alipin at pagmamay-ari na ng Panginoon na handang maglingkod sa Kanya. It reminds us of our identity in Christ, kung sino tayo. Yung mga antikristo, meron din niyang tanda sa kanang kamay at sa noo. Ibig sabihin, yung kaisipan nila ang tinandaan ng demonyo. Ang inilagay na tanda, kaisipang kontra sa kaisipan ng mga sa Diyos. No? Kaya nga antikristo, kaisipang kontra na kay Kristo. Yun naman kanilang kamay, na larawan ng paggawa, ang kanila naman paggawa, kalaban naman ni Kristo. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan. At sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Yan. May tanda sa kanang kamay o sa noo. Sabi, paparusahan yan sa apoy at asupre. Yang tumatanggap ng tanda ng Antikristo sa kanang kamay at sa noo. Ang sabi mismo ni Kristo, kung nais nino man na sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa tuwing nagsa-sign of the cross tayo, ipinapakita natin na handa tayong yakapin ang krus. Kahit gaano pa kahirap at kasakit bilang kabahagi sa paghihirap ni Kristo para sa simbahan. Ang sabi sa Catechism, ang krus ay ang katangi-tanging sakripisyo ni Kristo.
iniaalok sa lahat ng tao ang pagiging kabahagi sa misteryo Pascual. Tulad ni San Pablo, masaya ako sa mga nararanasan kong paghihirap ng katawan ko para sa inyo. Dahil dito, napupunan ko ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Kaya mag-sign of the cross tayo to embrace whatever suffering comes and to celebrate our sufferings with Christ. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alam mo kapatid, yung krus na tinutukoy dyan, hindi naman krus na kahoy, hindi rin lang bakal. Hindi rin yan bato. Hindi rin yan literal na krus. Hindi yan physical na krus. Yan ay krus ng pagsunod. Sabi ni Kristo, kung gusto mo sumunod sa akin, pasanin mo araw-araw ang krus, sumunod ka sa akin. Yan ay krus ng pagsunod kay Kristo. Ano ba yung krus na yung pinapasan mo pag susunod ka kay Kristo? Sa 6:2 ng Galacia. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Ayon, ang pasanin ng isa't isa sa atin, yung kautusan ni Kristo. Sabi nga ni San Pablo, magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin. Ang pasan ng Kristiyano, yung krus. Alin yung krus? Yung kautusan ni Kristo. Kaya yung kautusan na yun, yung nasusundin mo kay Kristo eh. Kaya nga kautusan ni Kristo, susundin yon. Ang sabi ni Kristo, ang susunod sa akin, magpapasan ng kanyang krus araw-araw. Ano yung krus na araw-araw papasanin mo? Yung kautusan ni Kristo. Susunod ka araw-araw. Araw-araw ng buhay natin, yung kautusan ni Kristo ang ating susundin. Yun ang larawan o simboliko ng krus na papasanin araw-araw. Ang sagot ng simbahan sa Catechism of the Catholic Church, sinisimula ng isang Katoliko ang kanyang araw, ang kanyang mga panalangin at mga gagawin sa pagsa-sign of the cross, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang sign of the cross, sa simula pa ng binyag, ay nag-iiwan ng marka ng tatak ni Kristo doon sa taong magiging kanya na at nagbibigay ng tanda ng grasya ng pagtubos ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng kanyang krus. Ibinibigay ang sakramento ng binyag sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang sabi pa ng simbahan, the Christian begins his day with the sign of the cross. Ang pag-aalay niya ng kanyang araw para sa kaluwalhatian ng Diyos at pagtawag niya sa grasya ng tagapagligtas na magpapakilo sa kanya sa Espiritu bilang isang anak ng Diyos Ama. Kaya mag-sign of the cross tayo to ask God to impart on us His spiritual blessings and divine graces. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Huwag mong sasabihin na simbolo ng Kristyanismo. Ang diksyonaryo may sabi nun, yung gumawa ng diksyonaryo, hindi naman alagad ng Diyos yun. Ang gumawa ng diksyonaryo ay walang kaalaman masyado yun sa Biblia. Ang sabi ng simbahan sa Biblia, ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, bagay na hindi matanggap ng mga Hudyo at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. The sign of the cross makes the devil tremble and flee. Dahil sa krus, winasak ni Kristo ang mga gawa ng Diablo. The sign of the cross is like an offensive weapon against the devil. Nung tayo bininyagan, kung saan una nating tinanggap ang sign of the cross, ang sabi ng simbahan, at every baptism, a so-called simple exorcism is performed. A prayer in which the person being baptized is taken away from the devil, delivered from the influence and power of the devil. So masasabi natin na ang pagsasign of the cross is a simple prayer of exorcism na nagtatabol sa demonyo papalayo. At hindi lang ito offensive weapon. Defensive move din ito sa mga temptations niya. Ito mismo ang sagot ng ating Santo Papa Francisco.
Ang krus ay ang sagisag na nagpapakita kung sino tayo. Ang ating pagsasalita, pag-iisip, pagtingin, paggawa ay nasa ilalim ng tanda ng krus, sa ilalim ng tanda ng pag-ibig ni Jesus hanggang wakas. Ang pagsasign of the cross, pagkagising, bago kumain, kapag nasa panganib, depensa laban sa masama, sa gabi bago matulog, ay nangangahulugan na sinasabi natin sa ating sarili at sa iba kung sino ang nagmamay-ari sa atin at kung sino ang gusto natin maging. Kaya mag-sign of the cross tayo to declare that we belong to Christ at susundin natin siya sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pakinggan natin ang authority ng Catholic Church. Bakit daw merong sign of the cross? Hindi naman tayo mag-iimbento, hindi tayo maninira. Sa katisismo, ang sabi ganito. Sa pahina 3 ng maikling katisismo, meron pong nihil obstat ni Padre J.C. Abriol at imprimatur ni Padre Hernando Antiporda. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Ano raw po yung tanda ng Santa Cruz? Ang ipag-adya mo sa amin, sa mga kaaway namin. Kaya pagkalimbawa, may nasa lubong na paru-parong itim. Bale, palabas ng bahay, nakasalubong ng asong itim, gabi. May umalulong na aso. Kumidlat. Kasi pang-adya raw, yung pagkukrus, pang-adya raw sa kaaway. Di ba yun na nakalagay sa libro? Bakit pagdaan mo sa tapat ng simbahan, may kaaway ba ron? Isipin nyo. Isipin nyo kung anong klaseng aral yan. Ulitin natin, lagay natin. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz, ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Ano raw yan? Pang-aadya sa kaaway. Bakit pag nasa loob ka ng simbahan at natapat ka sa altar, nag-aantanda ka ng Santa Cruz? May kaaway doon. Yung pare. Di ba? Sasagot naman yung pare, malaki yung krus niya kaysa sa inyo. Pag-adya mo ako. Yan po analysis batay sa kanilang aral na yung antanda ng Santa Cruz pag-aadya sa kaaway. Kung yan pag-aadya sa kaaway, bakit nung nagpo-prosesyon pagtapat sa'yo ng santo, nagkukurus ka? Nangyari, nakalagpas na yun, dahil prosesyon yun, tumatakbo yun. May nakalagpas na, hinabol pa sa kabilang kanto, nung matapat na naman yung sa santo, krus na naman ulit. Ayan, hindi ba kayo natatawa sa pinagkagagawa natin? Yan, ganyan po. Mag-aral lang tayo ng totoo. Hindi ho tayo mapapabayaan. Itutuwid ng Diyos ang ating mga mali. Yan po isang maling aral ng Iglesia Katolika, yung pag-aantanda ng Santa Cruz.